Pagdating ko dito noon, ang dala-dala kong cellphone, yung cellphone ko pa galing Pilipinas. Yun pa yung dala-dala ko. Bali yung pagdating ko na ngayong lately nung bumalik na ako kasi nung una kong punta dito, yung cellphone ko is keypad pa lang noon. Alam mo yun yung smart na keypad na cellphone. Yun pa lang yung cellphone ko noon kasi 24 years old ako nung pumunta dito. So, yun pa lang yung kaya ng bulsa ko noon. Yung pangalawang balik ko dito, yung cellphone ko galing Pilipinas, yun yung ginamit ko dito. Bali, binilhan ko lang siya guys ng SIM. Yung SIM guys, nabibilian siya sa mga Philippine store. Sa Central, marami. Pero kahit sa ang Philippine store, magtanong ka lang kung may tinda silang SIM card. Makakabili ka niyan. Ang mahirap lang kasi yung galing kang airport, tapos galing kang Pilipinas, tapos pupunta ka dito, pag may susundo sa'yo, paano mo makontak. Ang ginawa ko noon, nag-connect ako sa airport ng wifi, nakakontak ako, pero kasi noon, hindi ako sinundo sa airport. Mag-isa akong pumunta sa agency noon, nung first time ko dito. Kung hindi lang talaga ako arisgada guys, hindi lang ako palaban, natakot na ako or kinabahan. Pero ang ginawa ko, nagpakapal mukha ako guys. Nagtanong ako sa mga may address kasi ako ng agency ko. Nagtanong ako sa mga kasabayan ko doon. So, tamang-tama yung isang kasabay ko sa eroplano. Doon din siya papunta. Wanchay yung agency ko noon sa Wanchay. So, first time ko guys, wala akong kaalam-alam kung anong gagawin. Ayun, mabait si ate. Shout out sa ate. Ang tagal-tagal na noon. At 2011 pa yun. Sinamahan niya ako dun sa agency ko talaga. Tinulungan niya akong maghanap nung address. Tsaka, basta tinuro niya sa akin yung way, kaya hindi talaga ako nahirapan. Sinundo lang ako nung staff guys ng agency sa MTR. Yun. Kaya, kabadong-kabadong talaga ako noon guys. Parang nasanay na rin kasi ako na ganun. Kasi nung nag-apply ako, nagpa-Manila ako lang din mag-isa. So, lahat ako mag-isa. So, kailangan talaga natin guys tumayo sa sarili nating paa, magsikap para makasurvive. Paano makapunta sa ganyan, paano makapunta dito. Basta kung yung magawa natin, yung gusto nating gawin na mag-isa, kailangan natin yun. Kailangan natin ng ganung spirit guys, ganung lakas ng loob kung gusto mong mag-abroad. Hindi ko pa na-try kung sa airport dito sa Hong Kong kung may nagtitinda ng SIM card. Mayroon naman siguro. Tanong nyo sa 7-Eleven. Tsaka ang alam ko mayroon ng SoSIM ngayon dun sa Watson. Mayroon ata yan, available yan. Tanong nyo na lang, basta every time na hindi nyo alam guys, magtanong kayo, tanong. Kahit na every step magtanong kayo, gawin nyo yan pag hindi nyo alam na pupunta kayo kung saan or sa abroad. Kailangan nyo yan guys, huwag kayong mahiya. Kaysa naman maligaw kayo or hindi nyo alam yung gagawin nyo. Pag nag-apply pa lang kayo papunta dito, may binibigay ang SIM. Kunin nyo guys, o di kaya pag may bilihan ng SIM na papunta pa lang kayo dito, sikapin nyo magkaroon ng SIM para naman pagdating nyo dito makontak kayo ng magsusundo sa inyo or aabang sa inyo kung saang mang MTR na destination. At least makontak kayo kasi lalo na pag first time kayo. Pero kung kung may tips ako sa inyo, kung wala talaga kayong SIM or pang-contact, ang gawin nyo is marami kayo yan makakasabayan na mga Pinay. Maghanap kayo yung mababait na kung pwede makisuyo kayo na kontakin yung agency nyo or magsusundo sa inyo. Pero bibigyan naman kayo ng instruction dito kung saan kayo pupunta banda pagdating nyo para doon na kayo magkikita nung kakatagpuin nyo. Basta follow lang kayo sa instruction ng agency nyo guys pagdating nyo dito kung wala man kayong contact or may contact man kayo, ganun. Wala akong idea kung anong magandang gamitin. Smartphone, na-try ko na smartphone. Ngayon, ang gamit ko kasi ngayon, People's Kabayan. So, hindi ko na siya pinalitan kasi
okay siya sa akin. Okay yung signal. Hindi ako nauubusan ng signal kasi $88 siya. Tapos 1 month data siya. So, okay ako doon. So, hindi na ako nagpalit ng SIM. Hindi mahina yung signal ko. Okay ang signal ko. So, nag-stick na ako sa People's Kabayan na SIM. Yung gamit ko kasi noon, nung pinakauna ko talagang dating dito, smartphone yata yun. About naman sa cellphone guys, pagdating dito, cellphone ko talaga yung ginagamit ko na pang-contact ng amo ko, about sa alaga ko. Nilo-load ko lang. Yung una kong amo, nagbibigay siya ng pang-load konting-konti. Pero tayo na talaga yan na may sagot guys ng pang-load natin. Tapos may naging amo naman ako guys na nagbigay ng isang cellphone para lang pang-contact sa nila, sa anak niya, about sa trabaho sa bahay. Sila na naglo-load. Sila na bahala sa load. Basta yun lang ginagamit ko every time na gagamitin ko siya sa work. Pag di off ko, iniiwan ko. Tapos yung apps na kailangan mayroon kayo sa cellphone nyo. WhatsApp guys at saka WeChat. Yun yung okay lang naman na later na kayo magka-WeChat. Basta unahin nyo yung WhatsApp. Yung WeChat kasi guys, nagagamit yun. Lalo na yung amo natin, minsan nagta-travel ng China. Everyday kasi guys, kailangan talaga may contact sa amo. Every now and then, kung may mga amo na masyadong stick sa anak nila, masyadong hands-on sa anak nila, every time gusto alam. So, yun yung amo ko. So, kailangan talaga may contact. So, lalo na pag mag-travel sila sa China na sila lang na babalik naman agad, balikan, yung ganun. Kasi yun yung amo ko. Kailangan nilang kontakin ako, kumusta yung anak nila, ano na nangyayari, ganito, ganyan, kung may pagka-problema. So, WeChat, yun yung ginagamit. Kasi sa China, WeChat yung ginagamit pagdating sa pag-contact dito sa Hong Kong. Kasi pag WhatsApp, depende, mayroon niyang VPN, ano tawag doon, na kailangan mayroon kanyan bago ka makagamit ng WhatsApp doon sa China. So, para aware na lang din guys na yung mga baguhan or dito na hindi pa nakatry ng China, para aware na lang din kayo, hindi pwedeng gumamit doon ng WhatsApp, tsaka Messenger, Facebook, walang Facebook doon, tsaka Yahoo, walang Yahoo doon. Walang Google doon. Iba yung website nila doon. So, para aware kayo kasi yan yung nangyari sa akin noon. As in, wala talaga akong makontak, wala akong mapanood. Kasi ang cellphone ko hindi ko magamit. Yun, nakatry ako noon na nag-chat sa WhatsApp. Madalang lang kung papasok yung message, madalang lang kung masisend, as in wala talaga guys, walang contacts. Tips na lang guys, sa mga magta-travel, lalo na yung cellphone, madaling malubat, dala kayo ng power bank for sure. Na pagdating nyo sa airport ng Hong Kong, hindi kayo malubat or hindi kayo maubusan. Sa bagay, mayroon naman doon charge, na pwede namang mag-charge sa airport, mayroon doon na free na mag-charge. Pero paano kung wala na kayong time? At least ready pwede naman ka mag-charge, o sige mag-charge kayo, pero at least yung nyo power bank nyo, i-keep nyo na lang para in case na wala na kayong time mag-charge, at least mayroon kayong power bank na mayroon kayong power bank para sa cellphone nyo. Yun yung importante. Yun lang guys for today's video. Nag-share lang ako ng konting idea para sa mga baguhan, para sa mga pupunta pa lang dito, para magka-idea kayo agad-agad. Bye-bye! Thank you for watching!